Pastor Jeff, good morning! Good morning, Ted Cha. Yes, on the move tayo, Brad, Ted at Cha. Good Yun morning. naman. Kung nasan ka mga ngayon, ingat ka, Pastor. Pero kahit on the move, in the house, inaabangan ka ng mga kapatid natin para sa magandang balitang hatid mo. Ano ang meron sa atin ngayon, Pastor? Well, batiin muna natin. Lagi nakasubaybay, Odi at Liz Melad. Thank you so much for tuning in. Tas kahapon, may namit lang din ako si Dina Fulgar. Thank you so much for tuning in. Well, Cha, dahil biyernes ngayon, ayan, excited ang mga tao. At the same time, alam niyo yon yung parang sa dami na natrabaho natin this week, parang laging kulang pa. Yung meron tayong fear palagi. Kahapon lang may counseling po ako ng isang member namin na matindi yung anxiety daw niya, daming fears. I don't know, baby, na-experience yun na pong matakot ng sobra. Yung hindi mo alam ang gagawin, punong-puno ka ng kaba, maybe about sa future, takot mawalan, fear of failure, marami tayong fears na pwedeng maka-paralyze sa atin because fear paralyzes us. Marami, may mga bagay na hindi tayo itatry kasi may fear ka ng rejection, fear of failure, fear of punishment, fear of not being enough. Saan po ba nanggagaling to at ano ba yung pang-kontra dito? Well, may maganda po akong verse sa inyo no, na pag-aaralan natin ngayon. Sabi po sa 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Ito pong sinulat po ni John na to ay para sa mga taong may takot sa Diyos, may relasyon sa Diyos. Pag alam mo raw po na mahal ka ng Diyos, because God is love and God is loving, at tayo po ay kanyang anak, ang Diyos mismo magpoprotekta, magpo-provide. So even sa mga bagay na kinakatakutan natin, bibigyan daw po tayo ng lakas. Dahil pag alam mong mahal ka ng Diyos, di ba magkakaroon ka ng kumpiyansa. Parang isang bata na like anak ni Chacha, no? Wala namang takot siya na magutom, walang takot na baka walang maisuot na damit kasi may magulang na nagmamahal sa kanya. At kung tayo po ay nasa kanya, hindi po dapat manaig ang takot kasi ang kanyang pong pagmamahal ay perpekto. Tayo ngang magulang, yung pagmamahal natin, imperfect pa nga eh. Hindi natin minsan nababasa yung totoong saloobin ng mga puso na anak natin. And yet si God po, who is our Father in heaven, alam niya yung pangangailangan mo nga before even ka magdasal. Right? Ang kailangan lang po natin, una, manalig tayo na mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, manalig tayo sa kanyang kakayanan, yung kanyang capability. Kaya po pag sabi nating, Lord, Ama ko sa langit, tulungan mo ako ngayong araw na to. Magkakaroon ka ng peace, magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling because yung love niya hindi pwedeng mag-coexist with fear. Parang yung tubig at langis. Either mahal mo ang Diyos or takot ka sa hinaharap. Pero pag may pagmamahal ka ng Diyos, hindi mo mag-exist ang fear. Kaya po, gusto ko lang encourage kayo. Ang solusyon sa takot ay hindi tapang sa sarili, kundi pagbababad sa pag-ibig ng Diyos. We don't conquer fear by pretending we're strong. Nako-conquer po natin yung fear by embracing God's perfect love. Araw-araw po tayo manalangin, araw-araw tayo magbasa ng salita ng Diyos, ilaglag mo yung mga bagay na gumugulo sa isipan mo ng mga negative. At I'm sure si Lord will give you the grace para mapaglabanan mo yung takot. Because again, 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Alam ko pong ang takot ay laging nandyan para i-test ang aming pagmamahal sa iyo at ang pagmamahal niyo sa amin. So Lord, tanggalin niyo po kung ano man ang mga fears namin because sabi mo nga, hindi mo kami binigyan ng spirit of fear but the spirit of power and love. Kaya Panginoon, sa mga tao ngayon takot sa hinaharap, Lord, ipaalala mo sa kanila, ikaw may hawak ng aming future at ang pagmamahal mo ay hindi magmamaliw. Salamat sa weekend na hinaharap namin, i-embrace namin to ng lubusang may tiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat Lord muli sa pakikinig po namin sa napakagandang aral na inihatid ni Brad Jeff. Today, muli po Lord, we pray para po sa inyong proteksyon kay Brad. Bless his mission at lagi niyo po siyang aalagaan, 10 na kanyang mga kasamahan sa kanilang simbahan at pag-mission. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So Brad Jeff, ikaw ay on the road, on the move. Yeah. Mamaya bang hapon, on the move ka papunta rito o pas ka muna?
Yes, Brad Ted, na-miss ko na yung ating studio dyan. So, hihiramin ko ulit yung pwesto Mhm. para magandang lalaki ang registry sa camera. Kaya Ikaw alam talaga. kong may, may Ikaw, ano dyan may agimat dyan, Brad. may agimat ha. Anyway, sige. So, tomorrow naman, anong ating aasahan pati sa Sunday kung meron ka mang gustong i-anunsyo ngayon, Brad, para doon sa lahat na nag-aabang sa magandang balitang inihahatid mo. Well, Brad Ted, yung Sabado po yan, alas 4 ng hapon sa Rebuild City Church Facebook at YouTube channels po para sa akin live na online service. At pagkalinggo naman, kung nandun na kayo sa Makati, alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon, magkita-kita naman tayo doon sa Park Square. Ground floor lang po kami, ting linggo. Ted? Alright, sige. So, we'll catch you this afternoon para sa programa ni Ma'am Cheryl Carson. Sagot And- kita. Sagot Yes. kita. Okay, and we'll catch you on Monday. Salamat, Brad. Have a productive weekend. Maraming salamat, Brad Ted. Again, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Elisco, P.